Nakakatawa minsan no, kapag may nangyayari sa buhay natin at agad nating sinisisi sa malas. Mas nakakatawa pa minsan yung mga ginagawa natin para kontrahin daw yung bad energy na yon na nagdudulot ng malas o mga hindi ka nais-nais na pangyayari. At least, akala ko nakakatawa noon. Hanggang sa ikinuwento sa akin ng friend ko ang kakaibang experience niya. Itong kwento na to ay tungkol sa friend ko at sa nakakatakot niyang jeepney ride pa uwi. Galing sa school yung friend ko nun. Medyo gabi na kasi tinatapos pa nila yung project nila. Since malapit lang naman siya sa UP Diliman campus, safe lang na mag-jeep siya pa uwi kahit 10 oras ng gabi. Mga around midnight na nung nakasakay siya ng jeep at napansin niya agad na parang laging tumitingin sa kanya yung driver sa rearview mirror tapos lingon ng lingon sa kanya. Alam naman natin na ang jeepneys may fixed route. Pero yung nakakapagtaka, bukod sa mga nakakatakot na tingin ng driver, bigla rin itong lumiliko sa mga kanto na hindi naman dapat daanan ng ruta niya. Nagsimulang kabahan yung friend ko. Gusto na sana niyang bumaba pero natakot siya kasi parang nasa gitna na sila ng kung saan. Tahimik, walang tao, at parang malayo na sa usual na rota. Kaya imbis na bumaba, nagstay na lang siya sa jeep. Hanggang sa huling liko ng driver, napansin niya na bumalik na sila sa original na ruta nila. Pagdating nila malapit sa dulo ng biyahe, biglang nagsalita yung driver. Pasensya ka na kung natakot kita o nagulat ka. Hindi ko sinasadya. Tulungan mo lang ako. Pag-uwi mo, sunugin mo lahat ng suot mong damit. Nagulat si friend. Tinanong niya, bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin? Kanina pa kasi ako tumitingin sa rearview mirror at sa bawat tingin ko, hindi nakakabit yung ulo mo sa katawan mo. Kaya ako lumiliko-liko kanina. Akala ko makakatakas tayo sa masamang enerhiya sa area na dinaanan natin. Pero pakiramdam ko, baka dumikit pa rin sa'yo. Kaya gusto kong sunugin mo yung mga damit mo pag uwi mo. Pag uwi niya, nanginginig pa rin siya sa takot. Ginawa niya talaga. Hinubad lahat ng suot at sinunog. Ilang araw pagkatapos nun, may nabasa siya sa balita. Yung jeepney driver, namatay kinabukasan pagkatapos ng insidente. Doon niya na-realize, hindi pala siya ang dapat mag-ingat. Yung babala, para pala sa driver. Yung babala, para pala sa driver. Mahilig talaga ako sa motor. Every weekend, pag wala akong pasok, hindi ako pwedeng hindi sumama sa long ride with my crew. Pero isang weekend, lahat sila hindi available kasi may kanya-kanyang lakad sa bahay with their family. Ako lang yung natira, single kasi ako. Sakto, payday, Friday pa, tapos ang ganda pa ng weather. Perfect talaga for a long ride. So I decided na umalis mag-isa. Ang naisipan kong puntahan, Baguio. Plano ko pa nga sana back and forth ride lang. Nag-prepare ako ng maaga, umalis mga around 11 PM para makabalik din mga ganong oras. Sa Makati ako nakatira by the way, so mga 8 hours ride yon. Depende kung ilang stopover gagawin ko. Super excited ako kasi first time kong mag-solo ride papuntang Baguio. Long story short, gamit ko Yamaha NMAX 155. Since below 400cc lang siya, kailangan kong dumaan sa mga cities like Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at iba pa. Pero ang saya kasi walang traffic at comfortable yung ride. Dumating ako sa Baguio around 7 AM, kung tama tanda ko. Grabe, sobrang amazed ako. Finally, natupad ko yung isa sa mga to-do list ko. Pumunta ako sa Diplomat Hotel, tapos kumain sa bagong Laperal House. Hindi na siya ganun ka-creepy ngayon. Nag-try ako mag-blend in. Kunwari lokal ako doon sa Baguio. Ang galing ng feeling. Hindi ko ma-describe. Hanggang sa hindi ko namalayan, 4:45 PM na pala. Wala na akong choice kundi magstay. Medyo pagod din ako, pero hesitant akong mag-rent ng transient house kasi alam mo na, madaming kwento tungkol sa mga transient sa Baguio. Pero wala go na lang. Nakahanap ako ng transient malapit sa SM. Di ko na lang babanggitin yung name for security. Pag check-in ko pa lang, ewan ko,
Siguro dahil sa mga alam kong kwento about multo at kung ano-ano, parang uneasy na agad ako. Mabait naman yung receptionist, very accommodating, kaya medyo na-relax ako. Sinubukan kong wag isipin, matulog na lang at magpahinga, pero hindi talaga ganun kadali. Around 9 p.m, nagpo-phone lang ako, nag-i-edit ng videos para man lang ma-divert yung attention ko kasi creeped out talaga ako. Hindi pa rin effective. So naisip ko bumili na lang ng beer para makatulog. Habang umiinom at nakikinig ng music, pagbalik ko sa room at binuksan ko yung isa kong beer, napansin ko may handprint sa mirror. Parang kamay ng adult. Ang unang reaction ko, ay hindi, alis na ako dito. Hindi pa nga ako lasing nun. Isang higop lang ng beer tapos ayun na, nakita ko na agad. Sinubukan kong mag-positive thinking. Siguro kamay lang nung host yan nung pinakita niya yung room. So binaliwala ko muna. Pero sa loob-loob ko, alerto talaga ako. Baka may mangyari. 100% gising ang utak ko. Pumunta ako sa CR, naghugas ng mukha, nagtoothbrush, tapos umupo ako sa table malapit sa salamin. At boom! Ayan na. Yung mirror kasi nakaharap sa CR. Naka-on yung ilaw sa CR at pati sa kwarto. Pero grabe, muntik ko mabitawan yung bote ko. Nakita ko yung silhouette ng isang malaking lalaki sa loob ng CR, parang sumisilip sa akin. Ayun, tumakbo agad ako palabas. Kinausap ko yung host, tapos yung tingin niya sa akin parang alam na niya na may ganong shadowy presence dun sa pod na yon. Pero di lang niya sinabi. Inalok niya ako ng mas malaking room, same price pa rin, pero sabi ko, "Ma'am, okay na po. Alis na lang ako." Habang pauwi ako, na-realize ko, minsan sa buhay, kailangan mo talagang mag-take ng risk. Hindi mo malalaman kung anong naghihintay sa'yo sa kabila. Nakakatakot pero exciting. Pero ang saya ng experience kasi minsan, kailangan mo ring mag-travel mag-isa. Nag-aaral ako sa isang private Catholic school for almost 11 years na. Super luma na tong school namin. As in, galing pa noong 1700s. Kung babalikan mo sa Philippine history, yun yung panahon na under tayo ng mga Spaniards. Noong mga panahong yon, nakabase ang gobyerno nila sa simbahan at madalas nilang maliitin ang mga Pilipino. Kaya maraming nangyaring magulo at madugo noon, lalo na sa mga simbahan. Sa school namin, may lumang simbahan na itinayo pa noong 1700s. Dati, convent daw to noong panahon ng mga Kastila. Hanggang ngayon, marami pa ring nakakakita ng mga kababalaghan. Hindi lang mga estudyante, pati ilang staff din. Pero sabi ng karamihan, pinaka-haunted daw sa buong school yung girls' restroom sa likod ng simbahan. Ayon sa mga kwento, may headless priest daw o madre na nagpapakita doon. Kasi daw, yun mismo yung lugar kung saan nakatayo dati yung convent. Kapag pumasok ka sa restroom na yon, ang bigat ng pakiramdam. Parang may malamig na hangin at may nakamasid sa'yo. Kaya karamihan sa mga estudyante, iniiwasan talaga yung CR na yon. 3 years ago, doon nangyari sa akin ang di ko makakalimutang experience. 12 years old pa lang ako noon. Nakaupo kami ng mga friends ko sa bench na hindi kalayuan sa restroom na yon. Sabi ng best friend ko, tawagin na lang nating Jamie. Samahan mo ko sa CR, aayusin ko lang buhok ko. At first, ayoko talaga. Kasi nga, ang dami ko nang naririnig na horror stories tungkol doon. Pero sabi ni Jamie, "You believe in that nonsense?" Ayoko namang magmukhang duwag, so sumama ko. Pumasok kami sa restroom. Typical haunted CR talaga. Madilim ang ilaw, may tumutulong gripo at may lumang salamin na may mga itim-itim na mantsa. Tumayo kami sa harap ng salamin habang nagsusuklay at nag-aayos siya ng buhok. Nakita kong bukas lahat ng 4 na cubicle doors. So obviously, kami lang talaga nandun. Bigla kong narinig yung tunog ng mga yapak sa marble tiles. Hindi pwedeng galing sa labas, kasi sa labas, sandstone tiles yon. Tumingin ako kay Jamie. Parang wala siyang naririnig. So binaliwala ko na lang. After a few seconds, may narinig ulit ako.
Parang may nakakalansing na susi. Again, tinignan ko siya. Wala pa rin. Sabi ko sa isip ko, baka imagination ko lang. Pero maya-maya, nag-flash yung toilet sa pinakadulong cubicle. Nanlaki mata ko. Pabulong kong sabi, Jamie, may naririnig ako. Swear. Bigla siyang tumakbo palabas ng CR. Iniwan ako mag-isa sa harap ng salamin. Hindi ako agad nakagalaw, parang na-freeze ako sa takot. Tapos sa salamin, nakikita kong gumagalaw yung pinto ng cubicle sa likod ko. Walang tao. Ako lang ang tao sa loob. Doon ako tuluyang tumakbo palabas, halos madulas pa sa takot. Pagdating ko sa bench, nakita ko si Jamie, hingal na hingal. Sabi ko, bakit mo ko iniwan? Ang daming nangyari. Sagot niya, narinig ko lahat. May multo nga talaga dun. Halos lahat ng building sa school namin may kanya-kanyang ghost story. Marami na rin akong ibang experiences, pero ito talaga yung pinakatumatak sa akin.